sa ating lahat. Tunay nga po na ang anak ng Diyos ay charito, blessed and highly favored. Alam niyo po, sineselebrate natin ngayon ang huling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sino po dito naniniwala na buhay ang Diyos? Amen. Yan. Dahil kung patay po siya, patay din tayo. So, we serve a living God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kasi po mga kapatid, mga kabiyaya, kapag po meron tayong naririnig na maganda, o pinaniniwalaan natin, we are all free to say Amen. Amen. Para pa napapractice po yung faith natin, naniniwala tayo sa magandang bagay na narinig nyo. Ngayon po, sino pa naniniwala na merong magandang mangyayari sa iyo ngayong hapon na to? Amen. Na may ibibigay ang Diyos sa inyo. Amen. Yan. Praise God. Amen. Tayo po'y dumako na sa pagpirapirasyon ng tinapay. Alam niyo po, ang gawain ito ay hanggang ngayon, ipatuloy nating sinasagawa. At salamat sa Panginoon sa pagkakaroon ng ganitong gawain dahil patuloy natin siyang inaalala. Bakit nga po ba na kailangan natin itong gawin o yung Holy Communion na tinatawag? Una po mga kapatid, ito po'y ginagawa natin bilang pag-alala sa natapos na gawa ni Jesus. Yung kabutihan, yung kadakilaang ginawa niya sa buhay mo, that He was died on the cross para sa iyo, para sa akin. Yun po yung kagandahan, kaya lagi po nating pinapractice na gawin ito, ang pagpirapirso ng tinapay at ng pag-inom ng saro, para po lagi natin siyang naaalala. Ano pa po, mga kapatid? Nagkakaroon po tayo ng nasusustain po yung waiting time natin sa Panginoon. Di po ba sinabi po niya na siya ay babalik sa takdang panahon? Amen. Kaya po, sa pamamagitan po ng paggawa o pag-practice ng ganitong bagay, hindi po tayo naiinip sa kanyang pagdating. Dahil lagi po natin itong inaalala. Amen. Di ba? Yun po yung sakripisyong ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yung tiniis niya, pinasan niya yung hirap, yung mga sakit na binigay sa kanya, na halos kutsain siya, pagtawanan siya, para po sa ating lahat yun, mga kapatid. Ganun po, kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero alam niyo po ba mga kapatid, ano po ba ang tinapay at saro? Bakit? Ano po sa inyo ang tinapay at saro? Ang tinapay po mga kapatid, ito po yung bugbog na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Yung tinamo niya mga latay, sugat para sa iyo. Ano po koneksyon nun sa buhay mo? Yung po ay nagkaroon tayo ng kagalingan sa sakit at karamdaman. So kinuha niya na pala nung 2,000 years ago, nung mangyari yun, kinuha niya na yung mga sakit at karamdaman mo. Kaya wala nang karapatan yung sakit sa katawan mo na mamirmi. Lagi nyo lang pong i-declare sa sarili nyo na kahit anong sakit ang maramdaman nyo, in Jesus' name, wala kang karapatan mamirmi sa aking katawan. Alam niyo po, gano'n ang pinakamabisa. Hindi yung sasabihin mo, si Lord, binigyan ako na ganito sakit. Karma ko ba to? Hindi po. Pinagaling nga po niya tayo sa krus ng Kalbaryo. Yung po ay totoo. Hindi po biro ang ginawa niya. Ano po yung saro? Ang saro po o grape juice ay ang dugo ni Kristo na sumirit sa kanyang tagaliran at sa mukha niya nang pinatong ang koronang tinik. Yung po yung saro. Ano po ang binibigay nito sa ating buhay? Yung po ay ang
kapatawaran, katubusan ng iyong mga kasalanan. Kasalanan noon, ngayon at sa hinaharap, mga kapatid. Ganon kadakila ang pag-ibig ng Diyos. Kaya po mga kapatid, ano pang hihilingin natin? Nandoon na ang tinapay at saro, kagalingan, katubusan ng ating mga kasalanan. Amen. Meron po tayong tatlong cross. Kung ano ang ibig sabihin ng cross ni Kristo. Sabi po sa Ephesians 1:7, yan, na sa Kanya, ayon sa kasaganaan, Kanyang biyaya, tayo ay mayroong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ang kapatawaran sa mga kasalanan. Ayan, di ba po, sasabi ko lang, pero iyan po ay totoong nangyari, mga kapatid. Sa dugo, sa pamamagitan ng Kanyang mga dugo, tayo ay nagkaroon ng kapatawaran sa mga kasalanan. Yan, napakadakila po ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa akin. Pangalawa po, sabi po sa Isaiah 53 verse 5, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. At dahil sa mga sugat niya, ay gumaling tayo. By His wounds, we are healed. Malinaw po dyan. Kaya nga po mga kapatid, yung mga sugat na Kanyang tinamo, ay kagalingan para sa atin. Every time po na magkakasakit tayo, hindi naman po bigay ni Lord yun eh. Bigay po ng kalaban natin yun. Kaya wag na natin sisihin ng Panginoon. Kaya na nga po sinabi niya na dahil sa parusa na ay nagkaroon po tayo ng kagalingan. Di po ba? Kaya nga po, napakadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ikatlo, Colossians 2 verse 15. Hinubaran na niya ng kapangyarihan ang mga pamumunuan at mga kapamahalaan. Inilantad niya sila sa madla. Inihayag niya ang kanyang pagtatagumpay sa pamamagitan ng krus. Kaya nga po pala tayo ay meron ng tagumpay. Amen? Tagumpay. Tagumpay sa kasalanan, tagumpay sa sakit at karamdaman. So, ano pa? Di ba? Kaya po ang buhay natin ay pagpapala. Pinagpala na tayo. We are blessed. So, napakabuti po ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kaya po, sana po, hiling ko lang, bago po ako magtapos, sa inyo po bang pagtulog sa gabi, mga kapatid? Bago nyo man lang ipikit ang inyong mga mata, na-picture out nyo ba o na-imagine nyo ang bugbog na katawan ng ating Panginoon? Yung may pasak yung mga mata niya, duguan. Yung ba sa picture niya yun, tayo ba'y nagpasalamat sa Diyos? Lord, salamat sa maghapon na binantayan mo ko. Lord, salamat dahil hindi mo ako iniwanan. Salamat dahil binantayan mo ka sa trabaho ko. Amen? Pero alam niyo po, ang tao ay iba. Ang tao, pag linggo, inuunang kasiyahan, inuunang barkada kaysa makinig ng salita ng Diyos, kaysa sumamba. Ang tao, paaga pa lang nasa tindahan na, nasa daan, nakikipagchismisan, puro paninira sa kapwa. Ang tao, pag nagkasakit, sisisihin ng Diyos. Ganun po ang realidad ng buhay ng tao, mga kapatid. Minsan po, nakakaawa po. Bakit ganun? Bakit ganun ang pananaw nila? Na imbis na pasalamatan ang ating Panginoon dahil sa ginawa niya sa buhay mo, ganun pa ang nagpapala ng ating Panginoon. Mga kapatid, minsan sa buhay mo, sa
sabihin mo, Panginoon, maraming salamat sa ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Alam ko po mga kapatid, hindi nyo kayang baguhin ang sarili nyo eh. Hindi nyo po kaya. Kailangan nyo po si Kristo. Kailangan nyo po isuko ang sarili nyo sa Kanya. Di ba po sabi, kumatok po kayo at kayo'y pagbubuksan. Kaya po, kung sa sarili nyo lang hindi nyo kayang baguhin ang sarili nyo. Ako po, naramdaman ko yung pagkilos ng ating Panginoon na unti-unti niya akong binago. Sa buhay ko nung araw, magpahanggang ngayon, masasabi ko talaga, maraming salamat sa biyaya at pagpapala na ginawa ng Panginoon sa akin. Siguro kung wala siya sa akin at hindi ko siya tinanggap ng buong buo, wala ako ngayon sa harap na. Hindi ko kayo masishare ng ganito. Amen. Kaya po mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Hindi po bukas, hindi po mamaya, ngayon po, tanggapin po natin si Kristo ng buong buo sa buhay natin. Para po tayo ay magkikita-kita, magsasama-sama po tayo. Dahil yun ang pangako na ating Panginoon. Magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Amen. Praise God. Kunin niyo na po yung anyong saro. Nang gabing ipinagkanulo si Kristo, kinuha ng ating Panginoon ang tinapay. At siya'y nagpasalamat. Hinati-hati niya iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kainin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Kainin po natin sabay-sabay. Pagkatapos din po ng hapunan, ikinuha niya ang kalis at kanyang sinabi, ito ang aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tikpan, na sa inyo at sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Inumin po ninyo ito bilang pag-alala. Amen. Praise God. We celebrate the goodness and loveness of our Lord Jesus Christ. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bago tayo magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon naming Diyos, muli po maraming salamat sa ginawa mo sa amin. Although 2,000 years ago, nang ikaw ay namatay at muling nabuhay, Panginoon, para sa amin. Sineselebrate namin ngayon ang iyong muling pagkabuhay. Yes. At Panginoon, salamat dahil ikaw pa rin ang magpahanggang ngayon ang buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa amin sa krus ng Kalbaryo, sa katubusan ng aming mga kasalanan, sa kagalingan ng mga sakit at karamdaman, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan na meron kami ngayon dahil sa tinapos mong gawa sa krus ng Kalbaryo. Wala po kami iisipin, Panginoon, kundi ang pasalamatan ka, papurihan ka, dakilain at sambahin ang iyong pangalan. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Ama. Salamat, aming Aba. Lahat po na ito, itinapaas namin sa iyong matamis na pangalan na aming Panginoong Jesucristo, na aming tagapagligtas. Amen and amen. Alam ko po, may mas lalakas pang palakpak dyan para sa Panginoon. Amen. Kaya ko po iniisip, di po ba ang kabaliktaran ng kamatayan ay buhay? Diba? So
So kung alam mo yung merong pangarap na pinatay ang kalaban sa buhay mo, may mga relasyong pinatay ang kaaway sa buhay mo, deklara mo, mabubuhay yon dahil nabuhay ang ating Panginoon sa Kristo. Amen? Amen. At ito na nga, special Sunday po natin kasi sineselebrate po natin ang pagkabuhay ng ating Panginoong sa Kristo. Sabi po kanina, as He is, so are we in this world. Kung ang Diyos ay mapagmahal, tayo din daw po ay, kung ang Diyos ay mapagbigay, tayo din po ay mapagbigay. Asa na ba yung ating anak? Bakit? Anak ko lang. We really, alam niyo po, we're really thankful sa Holy Spirit kasi po ay, alam mo yung access, yung Diyos po kasi na meron tayong sinasabing access, hindi basta-basta Diyos. Amen. Amen po ba? Yung Diyos na may access ka na ngayon, na hindi mo na kailangan ng padrino na lumapit kay ganito para ipanalangin ka to. Yung nilalapitan mo, patay na. Alam niyo po ba yun? Naintindihan niyo po yung gusto kong sabihin. Hindi mo na kailangan ng ibang padrino para lumapit sa Panginoon. Hindi mo na kailangan ng pare, pastor, o sino pa mang sister. Kaya mo nang lumapit sa Diyos. Amen. At yung Diyos po na yun ay hindi nauubusan. Amen. So, dahil po ang GBM ay merong kahayagan na meron din po siyang Diyos na hindi nauubusan, kaya po tayo nagiging daluyan din naman ang pagpapala. So, sineselebrate po natin ang Pasko ng Pagkabuhay. Ang gagawin po natin ay meron lang po tayong 4 na charito rice. Alright? Charito rice. Ang sabi nga po kanina, ang charito rice mo ay, ibig sabihin ng charito ay, ikaw ay pinagpala at pinupuran. Alright, charito. Ito po ay just